So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang balak sanang tumakas ni former President Duterte at manirahan nga po doon sa China, which is doon sa kanyang best friend na si Xi Jinping. Kaso ang problema, nung nilalakad nila mga minamahal ang asylum ni former President Duterte, abay i-denied po ito. See? Kung paano ka lang ginamit ng China, kung paano ka binudol ng China, sa oras ng pangangailangan mo, sa oras ng kagipitan mo, hindi mo malapitan yung bansang yan, at ito yung malala, mga minamahal. Bukod sa tinraidor ka na nga ng China, pati ba naman alipores mo, tinraidor ka na din. Ngayon na wala kang kapangyarihan, ano yung ginagawa nila ngayon? Palakad-lakad. Kanya-kanya sila. Na parang hindi ka na nag-i-exist sa kanilang mga utak. So ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, oh. Balak talaga ni former President Duterte, mga minamahal, na pumunta ng China at doon manirahan na lamang. Kasi alam niya na, natutulugan niya na na nandyan na yung warrant of arrest kasi alam niyang meron siyang ginawang kasalanan. Diba? Ang problema nga lang, denied. Oh, Duterte denied asylum in China before ICC arrest, says source who detailed arrest. Yan yung nakakalungkot, no? Halos gusto mo nang gawing probinsya ng China ang bansang Pilipinas, halos ikaw ay maging tuta-tutaan, asu-asuhan dito sa bansang China, pero at the end, tinulungan ka ba? Wala, di ba? Wala. Yung pinagkakatiwalaan mo na magliligtas sa'yo, wala. Hindi ka tinulungan. Inabandona ka. Sakit nun. Sobrang sakit. Kasi tapos ka ng pakinabangan Ano pa bang maihita nila sa'yo? Wala na, di ba? Kasi tapos ka na. Di ba? Walang iba kundi ang magliligtas sa ating bayan kundi kapwa Pilipino lang din. Walang ibang magmamahal sa sarili nating bayan kundi tayo lang rin. Walang kahit sinong bansa, kahit sinong dayuhan ang magmamahal sa sarili nating bayan, kundi tayo lang din. Naiintindihan niyo ako? Kaya kung meron man kayong kaibigan dyan sa ibang bansa, nasabi they love the Philippines, sa words, oo, pero sa gawa, hindi. Diba? O, tingnan ninyo. Ano pa yung another karma ni Digong? Eto. O, someone in Duterte's circle sold him out. Sa kampo ni former President Duterte, mga minamahal, meron pong isang nag-isprikitik. Meron pong isang taong ipinagkanuno itong si Digong. Pinaniwala sa salitang, umuwi ka. Patunayan mo na wala kang kasalanan. Kahit alam niya na may nagbabadyang warrant of arrest, pero pinalabas nila. Peke ang warrant of arrest. Di ba, Panelo? At binulungan siya ng isang diablo. Binulungan si Digong ng isang demonyo. Hindi, may kapangyarihan ka pa din. Kaya mo pa din yan. At naniwala naman itong si Tanga. Itong si Digong naniwala. Lalo pat sinugundamanuhan ng kanyang anak na ambisyosa. Sabi ng kaliwang kanan, hindi. Makapangyarihan ka pa, may kapangyarihan ka, kaya mong kontrolin yan. Ginaganon pa siya ng isa niyang kanang kamay. Most trusted lieutenant ni former President Duterte. Right hand niya, kanang kamay. Hindi, may kapangyarihan ka na, may kapangyarihan ka pa. Kasi ang punto, kaya gusto nilang pauwiin si Digong kasi wala naman ang kanilang pangalan kung wala si former President Duterte. Sige daw, aber, sino-sino yung PDP kung wala si Digong? May attend ba sa rally kung wala dyan si Digong? Wala. Mabubulok, lalangawin yung PDP laban rally dahil wala si Digong. Si Digong lang naman yung bet nila, hindi kayo. Yan yung totoo.
Diba? Ngayon, na ikaw ay nasa pinig ng kulungan, pinuntahan ka ba ng kanang kamay mo? Wala. Paiyak-iyak lang. Itong si Bato na nagsabing aalagaan ka daw, nasan ngayon? Nagtatago. Kasi ang sabi niya, binawi niya yung kanyang sinabi. Malabo ka naman daw maalagaan kasi kahit nga daw si BP Sara ay hirap na makalapit sa'yo. Si Panelo, may nagawa ba sa'yo? Wala din, mga minamahal. It's a sad story na hindi ka binitrade ng gobyerno. Ang nagbitrade sa'yo, yung sarili mong kampo. Ang nagbitrade sa'yo, yung mga pinapaniwalaan mo, tutulong sa'yo. Yan yung mahirap, mga minamahal. Malalaman mo lang kung sino yung kaibigan mo sa oras ng kagipitan. And I think Mijaldea is one of the, best friend na may tuturing ni former President Duterte. Bakit? Sinama ni Mijaldea si Digong doon sa The Hague. Habang yung kanyang kanang kamay, busy nangangampanya. Parang tila bagay kinalimutan na itong si former President Duterte. Mga busy sa posisyon, gusto ng kapangyarihan, gusto na meron silang hinahawakang power. Diba? Nakakalungkot man isipin, pero that's life. And even your daughter, kinumbinsi kang umuwi para makapag-gain din siya ng votes. Kasi kapag mahuli itong si former President Duterte, nandyan na naman yung simpatya. Mga minamahal. Simpatya ng mamamayang Pilipino, bring FPRRD home. Iboto si Sara dahil ang kanyang ama ay pinakulong. Ang pagbabalik ng mga Duterte. Inom tayo tubig. Diba? Nakakalungkot lang isipin, no? Mga hangul sa posisyon, gusto ng kapangyarihan. Ang ending, ipinagkanuno si former President Duterte. Nakakalungkot man isipin, but that is a life. Kawawa nga lang si Digong. Medyo nakakaawa, pero wala eh. Ipinagkanuno eh. Hindi pa pinaburan ng China. So, nasan ngayon yung best friend mo? Diba wala? Sabi ko nga sa inyo, mahalin natin ang Pilipinas kasi Pilipinas lang din ang magmamahal sa sarili niyang bayan. Nagkondena naman daw yung China hanggang pagkondena lang. Pero tinulungan ka ba? And I hope now you realize your mistake. Huli na ang lahat pero may chance ka pang magbago. Alright? September, yung next hearing ninyo. Tapos yung mga vloggers ngayon, hinihearing din. Dahil kakagawa ng fake news. Oh, nakakalungkot naman yung life ninyo. Kawawa naman kayo. Uy, may maasar na mga DDS, but that is a life. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video.